mangyaring salubungin natin ang ating tagapagsalita, isang tanyag at iginagalang na propesor ng pilosopiyang politikal mula sa Harvard University. Ngunit sa araw na iyon, walang opisyal na naroroon. Ang lalaking nakaupo sa kaharap ni Michael ay nakasuot ng mapusyaw na abong sando at pulang kurbata. Ang boses nito ay banayad ngunit may nakatagong awtoridad na hindi maikakaila. Nakangiti nitong inuulit-ulit na ito ay isang panrehiyong kumperensya tungkol sa edukasyon, walang puwang, para sa mga manifestong moral. Hawak ng lalaki ang isang imbitasyong may pirma mula sa Southeast Asian Coordinating Council, kalakip ang tiket sa eroplano patungong Singapore at isang siksik na schedule. Nanatiling tahimik si Michael, ang kanyang mga mata ay nakapako sa labas ng salaming bintana ng kanyang opisina sa ikatlong palapag ng Harvard. Ang unang nyebe ng taglamig ay marahang bumabagsak, manipis na naiipon sa pasimano. Hindi siya kaagad sumagot. Sa mga sandaling iyon, wala sa isip niya ang Singapore, wala ang paparating na kumperensya, lalong wala ang pangalan ng sinumang tagapag-organisa. Ang nasa isip niya ay isang mukha na higit sa isang beses na nagpatulo ng pawis sa isang tanyag na propesor ng Harvard dahil sa isang tanong. Isang estudyanteng Pilipina. Hindi kailanman nakalimutan ni Michael ang klase noong tag-ulan na iyon sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Sa harap ng lumang pisara, ang estudyanteng iyon ay nagbato sa kanya ng isang tanong na hanggang ngayon ay hindi niya mahanapan ng buong kasagutan. Kung nagtuturo po kayo ng pilosopiya ng katarungan nang hindi isinasaalang-alang ang katarungang pangkasaysayan, sino po ang pinaglilingkuran ng pilosopiyang iyon? Nang magpatuloy ang lalaki sa kanyang harapan sa pagtalakay sa mga detalye ng lohistika, biglang nagtanong si Michael, "Pinal na ba ang listahan ng mga tagapagsalita?" Natigilan ang lalaki, inangat ang telepono at mabilis na naghanap. Halos puno na. May ilang propesor mula sa Stanford, isang dating kalihim ng edukasyon ng Japan at walang sinuman mula sa Pilipinas. Marahang tumango si Michael, "Kung gayon, pupunta ako." Inakala ng lalaki na tatanggi siya, bumagsak ang balikat nito. Ngunit nang ulitin ni Michael na siya ay pumapayag, bakas ang gulat sa mukha nito. Isang malaking karangalan, nauutal nitong sabi. "Naniniwala kaming alam ninyo kung paano lumikha ng harmoniya." Ngumiti si Michael. Napakanipis na halos walang makapansin na isa itong ngiting may bahid ng pait. Harmonia, isang salitang madalas gamitin upang pagtakpan ang kawalang katarungan, upang pahupain ang mga tanong na dapat sanang inusisa hanggang sa dulo. Wala siyang balak manggulo sa komperensya, ngunit hindi na rin siya ang uri ng scholar na tatanggapin na lamang ang pagbabasa mula sa script na isinulat ng iba. Sa kanyang flight patungong Singapore 3 araw ang lumipas, binuksan ni Michael ang kanyang laptop. Sa isang folder na may pamagat na unanswered questions, nag-scroll siya pababa sa dulo ng listahan at binuksan ang isang file na may iisang linya lamang. Kailangan ba na ang katwiran ay palaging may pinakamalakas na boses o sapat na ang masabi ito sa tamang oras? Nagdagdag siya ng isang bagong tala sa ibaba. Malalaman ng Marina Bay ang sagot. Bumaba ang altitude ng eroplano, marahang kumiling sa kanan. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ng Singapore ay nagsimulang kumislap, sumasalamin sa ibabaw ng dagat na tila libo-libong mga matang naghihintay ng isang bagay na mas tama, mas totoo, ngunit marahil walang may lakas ng loob na sabihin. Sumandal si Michael sa kanyang upuan, tahimik ang kanyang mga mata. Hindi siya pupunta roon upang purihin ang Pilipinas. Pupunta siya upang gawin ang isang mas simpleng bagay, ang hindi hayaang mabaon sa limot ang Pilipinas sa gitna ng nagliliwanag na bulwagan na puno ng wikang Ingles at mga slide presentations. Nang lumapag ang gulong ng eroplano sa runway, nag-vibrate ang kanyang telepono, isang maikling email mula sa kanyang dating katulong, "Professor, noong nasa Maynila kayo, may nag-iwan sa inyo ng isang maliit na balot. Hindi sila nag-iwan ng pangalan, nagbilin lamang sila para sa taong nakinig sa aming tanong." Napatulala si Michael matapos itong basahin. Naalala niya ang isang puting panyo na may burdang pulang sinulid noong taong iyon at ang mga mata ng estudyanteng hindi nanginginig, ngunit hindi rin nanghahamon, naghihintay lamang na pakinggan. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang bag. Sa loob ng 3 araw, tatayo siya sa gitna ng isang pandaigdigang kumperensya. Hindi nila inimbita ang Pilipinas,
ngunit sa kanyang isipan, hindi kailanman lumiban ang Pilipinas. Isang propesor sa universidad mula sa Beijing ang nagbigay ng 10 minutong talumpati na nagtapos sa isang mariing pahayag. Hindi maikakaila na ang China ang nangungunang modelo para sa reforma sa edukasyon sa Asya. Pumalakpak ang bulwagan ng may ritmo na tila nakaprogram. Ilan lang sa kanila ang talagang sumasang-ayon. Ang natitira, tulad ng hula ni Michael, ay pumalakpak dahil lang oras na para pumalakpak. Ang kumperensya sa Marina Bay ng umagang iyon ay nagsimula sa isang serye ng mga presentasyon na inilarawan bilang multidimensional, ngunit sa totoo lang, umiikot lamang ito sa kalahating dosenang modelo ng edukasyon ng mga makapangyarihang bansa sa rehiyon. Ang Singapore, kung saan ginaganap ang kaganapan, ay inilalarawan ng sarili bilang sentro ng balanse sa pagitan ng kanluran at Asya. Ang China ay nagsalita tungkol sa artificial intelligence at sistemang pandisiplina. Ang Japan ay nagsalita tungkol sa tradisyon. Ang South Korea ay nagsalita tungkol sa bilis. Walang nagbanggit sa Pilipinas. Nakaupo si Michael sa ikatlong hanay, tuwid ang likod, kumukuha ng mga tala gamit ang kanyang fountain pen. Sa entablado, kakatapos lang ng tagapagsalita mula sa India. Sa tabi niya, isang batang babae na maliit ang pangangatawan at may itim na buhok ang abala sa pagtingin sa mga slide sa kanyang tablet. Sa bawat pagkakataon na may magsalita, marahan siyang nakayuko, nagsusulat ng napakaikling mga linya, kung minsan ay isang tandang pananong lamang. Sumulyap si Michael sa name tag sa dibdib ng babae, Isabella Macaraeg, Keio University, Japan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pinatigil siya ng pangalang iyon ng isang segundo. Sa isang mabilis na iglap, bumalik ang mga lumang alaala. Ang estudyanteng Pilipina sa UP Diliman ang kanyang seryosong mukha, ang kanyang matalim ngunit hindi malamig na boses, na nagtanong sa kanya taglay ang mga matang hindi natatakot sa sinumang guro. Sumulyap siyang muli. Magtatanong sana nang umakyat ang moderator sa entablado upang ipahayag na ang susunod na session ay isang roundtable dialogue kasama ang mga pangunahing tagapagsalita. Si Michael ang magiging huling magtatalumpati. Tumaas ang ingay habang ang mga delegado ay nagsimulang tumayo para sa coffee break. Tumayo si Michael, naglakad ng dahan-dahan patungo sa backstage. Sa kanyang isipan, isang gumuguluhang tanong ang lumitaw. Kung walang opisyal na kinatawan ng Pilipinas dito, ano kaya ang papel ni Isabela? Isang tagapakinig, isang nagmamasid, o iba pa? Eksakto sa sandaling iyon, mula sa kaliwa, nakarinig si Michael ng pamilyar na wikang Tagalog na may puntong Bisaya. Kayo po si Professor Sandel, tama? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaking parang periodista nakasuot ng puting polo shirt at may nakasabit na kamera ang nakikipag-usap kay Isabela. Tumango ng marahan si Isabela ngunit hindi sumagot. Umiwas ng tingin si Michael. Ayaw niyang sirain ang distansyang iyon ng pagmamasid, hindi pa oras. Pagbalik sa waiting area, natanggap ni Michael ang draft ng kanyang talumpati na iminungkahi ng mga tagapag-organisa. Isa't kalahating pahina ng Word document, font na Times New Roman size 12. Ang panimula ay bumabati sa madla sa 4 na wika. Binibigyang diin ng nilalaman ang kahalagahan ng kooperasyon at iniiwasan ang mga kontrobersyal na diskurso sa panahon ng sensitibong yugto. Sa huli ay isang talata na pumupuri sa espiritu ng pagkakaisa ng mga Asyano. Tiniklop niya ang draft at ibinulsa. Nang lumabas siya, muli niyang nasilayan ang mga mata ni Isabela. Nakatayo siya sa tabi ng coffee machine. Hindi nakatingin sa kanya, ngunit tila naramdaman din nito ang kanyang presensya tulad ng isang pamilyar na hangin. Walang nagsalita, iisang sulyap lamang. At sapat na iyon upang maintindihan ni Michael na ang kumperensyang ito ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon. Isa itong pagsubok, hindi mula sa mga tagapag-organisa para sa kanya, kundi mula sa kanya para sa kanyang sarili. Magkakaroon ba siya ng lakas ng loob na huwag kalimutan ang mga bagay na minsan ay nagtanggal ng kanyang antok? Lumapit ang isang kawani upang paalalahanan siyang maghanda para sa kanyang talumpati. Tumango si Michael. Tumalikod siya, ngunit ang kanyang puso ay hindi pa umaalis sa mga matang iyon. Sa labas, ang liwanag ng araw ng Marina Bay ay tumatagos sa malinaw na salamin.
nagbibigay liwanag sa logo ng kumperensya. Asian Future in Education, Harmony Through Knowledge. Isang wasto, malinis, at ganap na walang kwentang slogan. Sa kaliwang bulsa ng quote ni Michael, nanatiling nakatago ang draft at alam niyang hindi niya ito babasahin. Ang tanong na iyon ay wala sa syllabus ng kurso, ni hindi ito nanggaling sa pinakamatalinong tao sa klase, ngunit nagawa nitong patahimikin ang buong auditorium ng napakatagal na inakala ng technician na nasira ang mikropono. Ang Maynila, noong tag-ulan na iyon, ay mabangis. Ang mga dahon ng akasya ay nagsisimula ng malagas sa unibersidad. Tandang-tanda pa ni Michael ang araw na iyon, isang araw sa kanyang napakasiksik na ischedule ng pagtuturo nang tanggapin niya ang paanyaya na magturo sa Universidad ng Pilipinas bilang bahagi ng isang academic exchange program. Ang silid-aralan ay luma, ang ilaw ay malabo, ang projector ay malabo, at ang mga upuang kahoy ay maingay, ngunit ang mga estudyante ay siksikan. Sinimulan niya ang panayam sa pamilyar na paksa. Ano ang katarungan sa isang makabagong lipunan? Gamit ang kanyang mabagal at malinaw na Ingles, ginabayan niya ang mga mag-aaral kina Plato, Locke at Rawls. Nakikinig sila ng mabuti. Ang kanilang mga mata ay nagniningning at tila may kimkim na damdamin. Pagkatapos, nang magtanong siya tungkol sa moral na pananagutan ng mga mamamayan sa isang hindi makatarungang lipunan, isang kamay ang itinaas. Isang babaeng nakasuot ng puting blusa, nakatali ang buhok sa ibaba, ang tumayo ng walang mikropono. Profesor, kung nagtuturo po kayo tungkol sa katarungan nang hindi binabanggit ang katarungang pangkasaysayan, halimbawa, ang mga kawalang katarungang nangyari sa mga bansang isinantabi, at sinakop talaga po bang makatarungan ang teoryang iyan? At ang mga mamamayan ba ng isang bansang dating inapi ay dapat magkaroon ng kaparehong moral na pananagutan sa mga mamamayan ng bansang umapi sa kanila? Ang kanyang boses ay pantay, hindi mataas, hindi nanginginig, hindi mapanghimagsik, ngunit bumaon kay Michael na tila isang bakal na pako. Ang ibang mga estudyante ay lumingon sa kanya. Ang iba ay tumango ng marahan, ang iba ay nakatingin kay Michael, naghihintay. Sa isang kisap mata, nakaramdam ng kahungkagan si Michael. Sa Harvard, ang mga ganoong katalim na tanong ay karaniwang dinadala patungo sa isang pilosopikal na debate. Ngunit dito, sa gitna ng isang bansang dumaan sa paulit-ulit na kolonyalismo, diktadurya, at kahirapan, ang tanong na iyon ay higit pa sa pilosopya, ito ay isyu ng kaligtasan. Sumagot siya sa pamamagitan ng paghingi ng oras para mag-isip at nagtapos ang panayam ng may kalat-kalat na palakpakan, isang senyales ng katotohanan. Pagkatapos ng klase, hindi lumapit ang babae para makipagkamay. Ngunit kinabukasan, ang kanyang assistant ay nakatanggap ng isang maliit na pakete na nakabalot sa lumang dyaryo. Sa loob ay isang puting panyo ng juicy na may burdang isang linya ng asul at pulang sinulid. Hindi niyo po kailangang sagutin. Sapat na pong hindi niyo kalimutan. Iningatan ni Michael ang panyong iyon sa kanyang drawer sa loob ng maraming taon. Minsan, sa mga seminar, kapag naramdaman niyang magsasalita na naman siya ng paulit-ulit dahil sa nakasanayan, palihim niya itong titignan bilang isang katibayan na, paminsan-minsan, ang kaalaman ay kailangang huminto para makinig. Hindi niya kailanman nalaman ang pangalan ng estudyanteng iyon, hindi niya kailanman itinanong, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi niya mapagkakamalan. Sa sandaling ito, habang nakatayo sa waiting room ng Marina Bay Conference, bumuntong hininga si Michael. Ang puting liwanag ng LED na sumasalamin sa salamin na mesa ay nagpapanginig sa silid. Sa ibabaw ng mesa, naroon pa rin ang draft ng kanyang talumpati. At sa kanyang isipan, ang hindi sabay-sabay na palakpakan ng mga mag-aaral sa UP Diliman ay muling umaalingaw-ngaw. Sa labas ng salaming pinto, nakita niyang dumaan si Isabela. Nakasuot siya ng ivory blazer, may hawak na maayos na nakasalansang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa loob, ngunit nakita ni Michael na ang kanyang paraan ng paglalakad ay katulad ng sa estudyante noon, hindi mabilis, hindi mabagal, hindi nagmamadali upang mapansin. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang email mula sa Harvard. Good luck, Professor. The Dean's office looks forward to hearing the recording. Ngumiti ng bahagya si Michael. Sa oras na iyon,
Alam niyang hindi niya babasahin ang naaprubahang draft at hindi niya sasabihin kung ano ang inaasahan nilang sabihin niya. Mayroon pa siyang 30 minuto bago ang kanyang sesyon. Ngunit ang bagay na pinakakailangan niyang ihanda ay matagal na niyang naihanda. Kung ang isang talumpati ay maaaring baguhin, kung paano tinitingnan ng mga tao ang isang maliit na bansa, sulit itong ipalit sa kanyang personal na katayuan. Tiningnan ni Michael ang kanyang sarili sa salamin. Ang malaking salamin sa backstage ay nagpapakita ng isang lalaking may uban, nakasuot ng puting polo, charcoal vest at may mikroponong nakakabit sa kwelyo. Ngunit ang nagpatigil sa kanya, nang matagal, ay hindi ang kanyang panlabas na anyo, kundi ang kanyang mga mata. Nag-aalangan ito sa pagitan ng dalawang bagay, panatilihin ang propesyonal na balanse o piliing tumayo sa panig ng katotohanan. Walang pumipilit sa kanya na gawin ang anuman, ngunit ang kawalan ng pamimilit na iyon ang pinakakahina-hinala. Sa itinakdang schedule, mayroon siyang 15 minuto upang magsalita, 15 minuto na inaasahang magsasara sa kaganapan ng may kaisipan ng pagkakasundo. Iyon ang katatapos lamang ipaalala ng kalihim ng komite, kasabay ng isang manipis na ngiti. Kailangan lamang panatilihin ni Propesor ang kanyang nakasanayang pagiging neutral at magiging maayos ang lahat. Walang sinabi, si Michael. Ang nasa isip niya ng oras na iyon ay isang maulang hapon sa Maynila kung saan hindi niya nagawang manatiling neutral at hindi rin niya ginusto. Tahimik niyang binuksan ang kanyang bag, naroon pa rin ang panyong may bordang sinulid. Hindi niya ito dala bilang agimat, kundi bilang isang paalala na ang katahimikan kung minsan ay isang uri rin ng pagtataksil. Sa labas ng entablado, tumugtog ang mahinang musika. Ang mga manonood ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga upuan. Ang agos ng mga tao ay gumagalaw tulad ng isang ilog na hindi maibabalik. Sa gitnang LED screen ay ang mga salitang Keynote Speaker, Michael J. Sandel, Harvard University. Inayos ng isang backstage crew ang kanyang earpiece at pabulong na nagtanong, "Kailangan po ba ninyo ng slides, Professor?" Umiling si Michael, "Hindi, wala akong ipapalabas. Ano po ang gusto ninyong ipakita sa likod?" Nag-isip siya ng ilang segundo bago sumagot. Isang linya lang, puting teksto sa itim na background. Tumango ang crew at nagtala. Isinulat ni Michael ang linyang gusto niyang ipakita. Pagkatapos itong basahin, bahagyang natigilan ang tao at nagtanong, "Sigurado po kayo?" Tumingin ng diretso si Michael sigurado. Sa kabilang sulok ng backstage, kalalabas lang ni Isabela sa media room, may hawak na ilang pahina ng dokumento at seryoso ang kanyang mga mata. Nang dumaan siya kay Michael, sandali siyang huminto. Hindi siya tumingin sa mga mata nito, ngunit sinabi niya ng mahina, "Iniisip nilang susundin ninyo ang inaasahang ritmo." Tinantiya ni Michael sa pantay na boses. "Paano ka? Ano sa tingin mo?" Ang taong naglakas loob na huminto sa gitna ng isang lecture para aminin na wala siyang sagot ay hindi uulitin ang mga salita ng iba. Lumakad siya palayo nang hindi naghihintay sa sagot ni Michael. Ngunit ang mga salitang iyon ay naiwan sa kanyang isipan tulad ng huling kumpas ng isang musika na maaaring magbago sa tono ng buong entablado. Pumasok ang program director sa backstage upang ipahayag 5 minuto. Huminga ng malalim si Michael. Naalala niya ang mga mata ng estudyante sa Maynila noon at ang lahat ng mga Pilipinong nakilala niya. Ang matandang babaeng nagtitinda ng sampaguita sa labas ng simbahan ng Quiapo. Ang dating guro sa probinsya na nagtuturo sa isang silid na walang pader. Mga taong maliit, ngunit may mga boses na kayang magpatigil sa iba. Hindi nila hinihiling na purihin sila ng mundo. Gusto lang nilang huwag kalimutan ng mundo na sila ay umiral at may boses. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa entablado at tuluyang huminto ang musika. Ang boses ng MC ay malinaw na umalingaw-ngaw sa mikropono. Mangyaring ibigay natin ang ating atensyon para sa closing keynote address mula sa kilalang political philosophy professor sa buong mundo, Michael J. Sandel. Lumabas si Michael. Ang ilaw ay tumutok sa kanyang mukha at sa likuran niya sa itim na background ay lumabas ang iisang linya ng puting teksto. Tulad ng kanyang hiniling, hindi lahat NG pananahimik ay neutral. Walang slides, walang graphs, walang numero. Tanging isang lalaki na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng entablado
at ang buong bulwagan ay binalot ng kakaibang katahimikan. Sa loob ng 4 na araw ng kumperensya, ito ang unang pagkakataon na walang nakarinig ng pag-type sa keyboard o ng inisyatibong palakpak mula sa media area. Tumayo si Michael ng ilang segundo, sapat para tumuon ang lahat ng atensyon, sapat para malaman ng lahat na hindi siya pumarito para basahin ang mga bagay na narinig na ng lahat. Inanyayahan ako rito upang ibahagi ang isang neutral na pananaw, ngunit nais kong magsimula sa isang bagay na hindi gaanong neutral. Kung minsan, ang pagiging neutral, kung pananatilihin ng masyadong matagal, ay nagiging pakikipagsabuatan. May narinig na mahihinang bulungan sa ibaba. Ang translation machine ay sandaling huminto ng kalahating segundo bago nagmamadaling sumunod. Napanatili ni Michael ang kanyang mahinahong boses. Nakapunta na ako sa maraming kumperensyang tulad nito. Multinasyonal, multilingual, maraming interes. At alam ko kung ano ang hinihintay ng mga tao. Karaniwang magagalang na pahayag, matalinong papuri sa estratehiya. Ngunit hayaan ninyong gamitin ko ang aking 15 minuto ngayon para gumawa ng ibang bagay, ikwento sa inyo ang tungkol sa isang bansa, ang Pilipinas. May umangat ng ulo sa unang hanay at sa technical team ay may lito na napatingin sa coordinator, ngunit nagpatuloy si Michael nang walang pag-aalinlangan. Ilang taon na ang nakalilipas, nagpunta ako sa Pilipinas upang magturo ng klase tungkol sa katarungan sa Universidad ng Pilipinas. Doon, ako ay kinuwestiyon ng isang estudyanteng Pilipina hindi sa tonong palaban, kundi sa pamamagitan ng pagiging tapat tungkol sa kawalang katarungan. Tinanong niya ako, kung nagtuturo kayo ng katarungan nang hindi binabanggit ang pangkasaysayang kawalang katarungan, sino ang pinaglilingkuran ninyo? Tuluyang naglaho ang ingay, ibinaba ng ilang delegado ang kanilang panulat, ang iba ay huminto sa pag-inom ng kape. Hindi ko nasagot ang tanong na iyon ng araw na iyon, ngunit mula noon, nagsimula akong maunawaan na habang nagtatalo tayo rito tungkol sa reforma, teknolohiya at artificial intelligence, sa maraming lugar, ang mas kagyat na pangangailangan ay ang pagkilala. Ang pagkilala na ang mga isinantabing bansa na dating tinatakan bilang mahirap at napag-iwanan ay minsan mismong mga lugar na lumilikha ng uri ng talinong kinatatakutan nating harapin. Huminto siya. Ang mga ilaw sa entablado ay bahagyang lumamlam, isang kolektibong paghinga na tila naghihintay. Walang opisyal na kinatawan ang Pilipinas sa kumperensyang ito, ngunit naisip ko na siguro panahon na upang itanong natin kung bakit. Isang kamay sa likuran ang pumalakpak, nang mahina at huminto. Hindi ako nakatayo rito para katawanin ang Pilipinas, wala akong karapatan. Ngunit kung magagamit ko ang aking posisyon para banggitin sila, hindi bilang isang pandagdag na ilustrasyon kundi bilang isang kapantay, gagawin ko. Bumaba ang tono ng kanyang boses, na tila isang monologo. Ngunit ang mismong katahimikang iyon ay hindi nagpapahintulot sa madla na umiwas ng tingin. Ang estudyanteng Pilipinang iyon ay hindi hiniling na purihin ko ang kanyang bayan. Nagsabi lang siya ng isang maikling pangungusap. Hindi niyo po kailangang sagutin, sapat na pong hindi niyo kalimutan. Tuluyan siyang huminto. Sa pagkakataong ito hindi dahil sa drama, kundi dahil gusto niyang malinaw na marinig ng lahat ang linyang iyon. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ng Singapore ay unti-unting kumikiling. Sa bulwagan, hindi kumukurap ang mga ilaw, walang sound effects, kundi katahimikan lamang. Ngunit ito ang uri ng pinakanakakakilabot na katahimikan. Ang uri ng katahimikan na nagpupuwersa sa mga taong suriin ang kanilang sarili. Marahang yumuko si Michael at nagtapos. Salamat sa pakikinig sa isang bagay na wala sa programa. At salamat sa Pilipinas dahil pinaalalahanan ako na hindi kailangan ng katwiran na sumigaw. Kailangan lang nitong masabi sa tamang oras. Umalis siya sa entablado. Walang agad na palakpakan, tanging isang mahabang katahimikan na tila walang katapusan, tapos isang tao ang pumalakpak, tapos isa pa, hanggang maging 12 ng tao. Hindi sabay-sabay, hindi dahil sa bandwagon effect, kundi dahil ang bawat isa, ng hiwa-hiwalay, ay nakakaalam na nakarinig sila ng isang katotohanan. Sa control desk, isang miyembro ng committee ang bumulong, dapat ba nating isensor ang bahaging ito kapag ibinroadcast natin? Ang batang babae na nakatayo sa tabi niya na walang iba kundi si Isabela ay ngumiti lamang.
Hindi na kailangan, ipapalaganap ng mga tao ang bahaging ito sa kanilang sariling paraan. Ang clip ay hindi opisyal na ibinroadcast, ngunit ang backstage recording mula sa isang secondary camera ay nag-viral bago pa man natapos ang kumperensya. Isang estudyante ang nag-upload ng 5 minuto at 37 segundong video na may caption. Ito ang tanging talumpati na nagpatahimik sa buong bulwagan hanggang sa narinig ko ang sarili kong paghinga. Sa loob ng 2 oras, lumampas sa 100,000 shares ang video. Ang nagpatigil sa mga tao ay hindi ang retorika, kundi kung paano tumayo si Michael doon. Hindi malakas ang boses, hindi gumagamit ng mga epekto, ngunit ang bawat salita ay tila direktang nakasulat sa puso. Sa Harvard, ang kanyang research group ay nakatanggap ng email mula sa isang estudyanteng Pranses. Inakala kong ang Pilipinas ay isang maliit na tuldok lamang sa mapa para maging alipin at manggagawa. Ngayon, kailangan kong pag-aralan muli ang kasaysayan. Sa Tokyo, isang matandang profesor ng moral na pilosopiya ang sinipiyang linyang, hindi lahat ng pananahimik ay neutral, sa isang seminar tungkol sa post-colonial knowledge. Sa Pilipinas, kung saan walang sinumang opisyal na naroroon sa Marina Bay, ang salin ng talumpati ni Michael ay tahimik na ibinahagi sa mga forum ng edukasyon. Hindi kailangan ng pagpapatunay mula sa mainstream media, hindi kailangan ng mapang-akit na headline, kailangan lang ng isang screenshot at ang pambansang dangal ay bumangon tulad ng isang undercurrent. Sa isang silid-aralan sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, isang batang guro ang tahimik na pinalabas muli ang clip. Pagkatapos manood, walang estudyanteng nagsalita. Ngunit isang babaeng mag-aaral ang tahimik na nagbukas ng kanyang telepono at nag-type ng status. Hindi natin kailangang sumigaw para mapakinggan, kailangan lang natin ang tamang oras. Sa backstage ng kumperensya, hindi bumalik si Michael sa pangunahing lounge. Naglakad siya ng mabagal sa koridor, iniiwasan ng mga ilaw, hindi nakakaramdam ng tagumpay o pagmamalaki. Nakaramdam lamang siya ng isang kakaibang ginhawa, na para bang sa wakas ay nasabi niya ang mga bagay na matagal na sana niyang nasabi. Naghihintay sa kanya si Isabela sa may likurang pasukan. May hawak siyang maliit na paper bag. Pinadala ito ng isang tao mula sa Pilipinas. Pinadala ito sa hotel na tinutuluyan ninyo. Binuksan ito ni Michael. Sa loob ay isang panibagong panyo na katulad ng dati, ngunit may burda ng isang bagong salita. Naaalala, walang paliwanag, walang pirma. Ngunit alam niyang hindi iyon nagkataon lamang. Sa mismong oras na iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang academic assistant sa Harvard. May isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino ang nagparehistro para sa summer course ngayong taon. Hiniling nila ang Political Philosophy module, kasama kayo. Ngumiti ng bahagya si Michael, hindi ngiti ng kasiyahan kundi isang uri ng tahimik na tugon sa mundo, na kapag nagtanim ka ng tama, hindi mo na kailangang tumayo roon para bilangin ang resulta. Ito ay tutubo sa lugar na hindi mo inaasahan. Nang gabing iyon, muling ipinalabas ang opisyal na recording ng kumperensya. Sa bahagi ni Michael, may 6 na segundong blackout iyon ang bahagi kung saan binanggit niya ang tanong ng estudyanteng Pilipina, ngunit huli na ang lahat. Ang pinutol na bahagi na iyon, ang naging pinaka-shinare na video, walang nagbanggit sa Pilipinas sa mainstream news. Ngunit isang serye ng maiikling status ang nagsimulang lumitaw mula sa Tokyo, Jakarta, Paris, Seoul. Lahat ay nagsisimula sa parehong salita. Remember, sa linggong sumunod sa Marina Bay Conference, bumalik si Michael sa Boston. Hindi siya nagbigay ng anumang panayam, tinanggihan ang lahat ng imbitasyon para sa recording, at lumitaw lamang ng minsan sa isang klase sa Harvard. Doon, hindi niya binanggit ang tungkol sa talumpati. Nagtanong lamang siya, ano ang dapat nating alalahanin at para kanino? Ang tanong na iyon ay walang agarang sagot, ngunit sa Harvard Student Forum, isang serye ng mga komento ang lumitaw sa ilalim ng pamagat na Philippines, From Silence to Substance. Ang nagpasimula ay isang Korean-American student na maraming taon nang sumusubaybay kay Michael. Sa artikulo, sinusuri niya, nang hindi tawagin ang pangalan ng Pilipinas, nanahimik sila, ngunit nang tawagin sila ng tama kahit minsan lang, pinayuko nila ang buong bulwagan. Walang editing, walang makukulay na larawan, ngunit sa loob lamang ng 2 araw,
Ibinahagi ito ng maraming propesor mula sa Ivy League. Sa Pilipinas, kahit hindi maingay, sinimulan ng mga grupo ng estudyante, batang mamamahayag at mananaliksik na isalin ng talumpati ng detalyado kumpleto sa mga pilosopikal na footnotes, ugnayang pangkasaysayan, at inilista pa ang mga tanong na hindi nasagot sa kumperensya. Isang grupo ng mga estudyante sa high school sa Baguio ang isinadula ang bahagi ng talumpati bilang isang maikling dula sa kanilang cultural fair. Nang tanungin ang dahilan, sinabi lang ng estudyanteng gumanap kay Michael, dahil ngayon ko lang naisip na ang Pilipinas ay pwedeng banggitin sa ganoong paraan. Hindi sinadya ni Michael na gawin ang alon na ito, ngunit binasa niya ang bawat reaksyon. Sa mga email na ipinadala sa kanya, may isang liham na naging dahilan kung bakit siya huminto ng pinakamatagal. Isabela Macaraeg. Ako po ang nakita ninyo sa backstage ng Marina Bay, pero ako rin po yung estudyanteng nagtanong sa inyo sa UP Diliman noong taong iyon. Noong oras na iyon, nagtanong ako hindi para makipagtalo. Nagtanong ako dahil natatakot na ang Pilipinas ay maging isang halimbawa lamang at hindi ituring bilang isang kapantay. Ngayon, hindi na po ako natatakot. Hindi agad sumagot si Michael, ngunit in-print niya ang liham na iyon, itinupi ng maayos at inipit sa unang pahina ng kanyang syllabus para sa taglagas. Hindi para ipagmalaki, kundi para paalalahanan ang sarili. Minsan, ang magandang aral ay wala sa lecture, kundi nasa taong may lakas ng loob na magtanong sa tamang oras. Sa parehong panahon sa Tokyo, ginanap ang isang maliit na kumperensya tungkol sa post-colonial education. Sa bahagi ng diskusyon, nagtanong ang isang mananaliksik mula sa Germany kung mayroon bang halimbawa ng isang isinantabing bansa na tinitingala ngayon bilang guro. Isang Hapones ang tumayo, walang hawak na papel, hindi tumingin sa slides. Sinabi lang niya, ang Pilipinas. At ang aral nila ay wala sa panalo, kundi kung paano sila naging paksa ng pag-uusap nang hindi kinakailangang sumigaw. Nang gabing iyon, sa isang internasyonal na forum tungkol sa edukasyon, isang bagong paksa ang nakapin sa itaas. Paano kung ang maliliit na boses ay ang mga kailangan nating marinig muna? Sa autumn seminar sa Global Justice Institute ng Harvard, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang guest speaker mula sa Japan ay umatras sa huling sandali. Agad na naghanap ang komite ng papalit para sa panel discussion na may temang katarungan at pangkasaysayang alaala sa edukasyong panrehiyon. Isang pangalan ang iminungkahi ng mismong mga estudyante, Isabela Macaraeg. Hindi siya isang opisyal na propesor. Isa lamang siyang final year PhD student sa Comparative Education sa Keio. Nakasalukuyang nasa exchange program sa Boston. Ngunit ang kanyang pagsusuri sa Ingles tungkol sa katahimikan ng maliliit na bansa sa pandaigdigang diskurso ay nagpaalala sa marami na siya ay isang boses na dapat pakinggan. Pagpasok ni Isabela sa auditorium, nakaupo na si Michael sa huling hanay. Hindi siya inimbita upang magsalita. Tahimik siyang pumunta dahil may nagbalita sa kanya na magpepresenta ang kanyang dating estudyante ngayong hapon. Ang babaeng nakatayo sa podium sa sandaling ito ay hindi na ang estudyante noon. Ang kanyang mga mata ay pino, ang boses ay hindi nanginginig, at ang kanyang kalmado ay sapat upang isipin ng mga nakakakita sa kanya sa unang pagkakataon na isa siyang batikang propesor. Nanggaling ako sa isang bansa na hindi kailanman inanyayahan upang maunang magsalita sa mga pandaigdigang kumperensya. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala kaming sasabihin. Natahimik ang buong bulwagan. Tinanong ko minsan ng isang propesor, kung nagtuturo ka ng katarungan nang hindi binabanggit ang pangkasaysayang kawalang katarungan, naglilingkod ka ba sa isang sistemang pinapanigan ang paboritismo? Hindi ko inaasahang sasagot siya, ngunit hindi siya nakalimot. Hindi tumingin sa ibaba si Isabela, ngunit mula sa likod na hilera, bahagyang yumuko si Michael. Sinundan siya ng mga mata ni Michael tulad ng isang gurong nakikinig. Hindi upang husgahan kundi upang muling matutunan ang isang bagay na minsang nakalimutan niya. Pagkatapos ng presentasyon, pinalibutan si Isabela ng mga estudyante. Ang iba ay nagtatanong tungkol sa talumpati sa Marina Bay, ang iba ay tungkol sa pilosopiyang Asyano, at ang iba ay humihingi ng kopya ng kanyang thesis. Sa kalagitnaan ng atensyon, gumalaw siya ng may gaan na parabang isang matatag na bato sa gitna ng ipo-ipo ng kuryosidad.
Nang malapit nang matapos at halos maubos na ang mga tao sa silid, lumapit si Michael. Lumingon si Isabela sa tamang oras. Hindi na nila kailangang magpakilala, hindi na kailangang magtanong kung naaalala ba nila ang isa't isa. Inilahad ni Michael ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Isabela. Hindi masyadong mahigpit, hindi rin nagtagal, pero sapat na. Binuksan niya ang kanyang bag, naglabas ng lumang piraso ng papel na nakalaminate ito ang panyong may burdang. Hindi niyo po kailangang sagutin, sapat na pong hindi niyo kalimutan. Ngumiti si Isabela. Hindi ko po akalaing tinago niyo pa yan. Mahinang sumagot si Michael. Hindi pa ako nakakabuo ng tamang sagot, ngunit tuwing malapit ko nang makalimutan, binabasa ko muli ang panyong ito. Natahimik si Isabela bago binuksan ang kanyang wallet at naglabas ng isang maliit na litrato. Isang litrato ng isang grupo ng mga estudyante mula noong araw na iyon sa UP matapos ang klase. Sa litrato, nasa gitna si Isabela, nakatagilid ang pagkakatali ng buhok, hawak ang isang lumang libro. Nakatayo si Michael sa gawing kanan na may tagilid ng ngiti na parang nakaintindi ng isang bagay pero hindi niya masabi. Hindi ko pa ipinost itong picture na to kahit kailan, sabi ni Isabela. Nagtago lang ako ng isang kopya dahil natakot ako. Paano kung balang araw? Makalimutan ko rin na minsan ay naglakas loob akong magtanong. Matagal na tinitigan ni Michael ang litrato. Hindi mo makakalimutan, sabi niya. Ang taong may lakas ng loob na magtanong ng totoo ay hindi madaling makalimutan. Nang gabing iyon, sa isang email na tugon sa mga tagapag-organisa ng gaganaping pandaigdigang kumperensya sa Seoul, isang pangungusap lamang ang isinulat ni Michael. Dadalo ako sa isang kondisyon. Imbitahan ninyo ang isang kinatawan mula sa Pilipinas upang magbigay ng opisyal na talumpati. Ang pangunahing entablado para sa kumperensya ng edukasyon sa East Asia sa Seoul ngayong taon ay idinisenyo ng minimalist, maliwanag na background, puting silya at nakalubog na logo. Ngunit lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang bagay, ang watawat ng Pilipinas na sa kauna-unahang pagkakataon ay lumitaw sa hanay ng mga opisyal na delegado. Hindi ito dahil naging maluwag ang host country, at hindi rin dahil may bigla ang pagbuti sa relasyon ng mga bansa. Nagsimula ang lahat sa isang kondisyon sa email ni Michael Sandel. Kung walang kinatawan mula sa Pilipinas, ipagpaumanhin ninyo, ngunit hindi ako dadalo. Ang kahilingang iyon ay nagpabagal sa komite at nag-isip silang maghanap ng pamalit. Ngunit nang kumalat ang balita na sumang-ayon din ang ilang pantas mula sa Japan, Singapore at South Korea, nagsimulang magbago ang lahat. At ngayon, matapos ang napakaraming taon ng pagkasang-isang tabi mula sa listahan ng mga prioridad, inimbita ang isang delegado mula sa Pilipinas na magbigay ng pambungad na pahayag. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Isabela Macaraeg. Ang pagpiling ito ay nagulat sa marami, hindi dahil hindi siya sapat na magaling, kundi dahil hindi siya isang senior na opisyal o batikan na akademiko. Siya ay isang bagong boses, ngunit higit sa lahat, siya ang taong dating nagtanong, ang taong dating pinatahimik, at ang taong naging dahilan kung bakit ang buong bulwagan ng Marina Bay ay natahimik sa iisang sulyap lamang. Nang umakyat si Isabela sa podium, walang background music, walang lighting effects, tanging ang maikling pagpapakilala lamang mula sa mga tagapag-organisa. Sa unang pagkakataon, ang Pilipinas ay magsasalita sa isang opisyal na sesyon. Mangyaring salubungin natin si Isabela Macaraeg. Nakasuot siya ng isang modernong Filipiniana top na kulay garing na may banayad na burda. Nakatali ang kanyang buhok sa ibaba at kalmado ang kanyang mukha. Sa kanyang kaliwang pulso ay may isang manipis na pulang sinulid, tila isang tahimik na panata sa isang bagay na mas malalim kaysa akademya. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula siya gamit ang wastong Ingles, walang pagpapasikat, walang palamuti. Naparito ako hindi para katawanin ang isang partikular na doktrina. Naparito ako bilang isang taong dating pinatahimik. At ngayon, pinipili kong magsalita hindi upang ipaglaban na ako ang tama, kundi upang isalaysay ang isang bahagi ng katotohanan na hindi pa naisasalaysay. Nagbago ang atmosfera sa bulwagan. Umayos ng upo ang mga tao. Huminto ang paggalaw ng mga kamera na nakatutok lamang sa mukha ng batang babae. Ipinagpatuloy ni Isabela ang kwento tungkol sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas
mula sa mga klase noong panahon ng revolusyon at himagsikan sa ilalim ng gasera hanggang sa mga makabagong unibersidad na bagamat hindi bahagi ng international rankings ay patuloy na humuhubog ng libu-libong mabubuting tao. Hindi siya pumuri o nagkulay ng kwento, ngunit ang bawat halimbawa, bawat numero at bawat istorya ay inilatag tulad ng isang lohikal na piraso ng musika na hindi maingay ngunit umaabot ng malayo. Hindi ako nakatayo rito para humingi ng pagkilala, aniya. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na kung minsan ang nagpapalakas sa isang bansa ay hindi ang lakas ng kanyang boses, kundi ang kakayahang magpatuloy sa pagsasabi ng totoo kahit patuloy siyang inisasantabi. Sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Michael nang tuwid ang likod. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagsulat, nakinig lamang siya gaya ng isang mag-aaral. Sa pagtatapos ng talumpati, huminto si Isabela ng ilang segundo at marahang yumuko. Salamat sa inyong pagpapanagot sa pagdinig, hindi lamang sa isang kinatawan ng Pilipinas, kundi sa Pilipinas mismo. Tumayo ang buong bulwagan, hindi bilang tugon sa isang fad, hindi dahil sa kinasanayang kortesiya, kundi bilang reflex ng mga taong nakarinig lamang ng isang napakatotohanang bagay na nasabi sa tamang oras. Pagbaba niya ng entablado, hindi dumiretso si Isabela sa backstage. Lumiko siya sa isang maliit na pasilyo sa kanan, kung saan isang tao lang ang naghihintay. Si Mikhail, walang siyang sinabi. Inabot lamang niya ang isang manipis na sobre na naglalaman ng scan ng lumang panyo at isang bagong linya ng teksto na siya mismo ang sumulat. Sa pagkakataong ito ay nagsalita na ako, ngunit dahil lang sa nagtanong ka sa tamang oras. Ang Widener Library ng Harvard noong huling bahagi ng taglagas ay nakakapanibago ang katahimikan. Ang mga dahon ng puno ng maple sa labas ng tarangkahan ay nagsimula ng maging pula kahel. Ang mga tuyong dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin sa tisa na bakuran. Nakaupo si Michael sa kanyang paboritong mesa malapit sa bintana, nililipat ang bawat pahina ng draft ng kanyang bagong libro. Sa unang pagkakataon, nagpasya siyang ilaan ang isang buong kabanata upang pag-usapan ang mga nakalimutang bansa sa pilosopiyang pampulitika. Ang pamagat ng kabanata ay isang salita lamang, Pilipinas. Hindi dahil ito lamang ang bansa na nalimutan, kundi dahil ito ang unang bansa sa kanyang isipan na siyang nagtulak sa kanya na kusaing tandaan. Ang panyong may bordang sinulid ay ngayon inipit sa isang maliit na glass frame sa sulok ng kanyang mesa sa tabi ng isang card na nakasulat sa Tagalog, "Hindi niyo po kailangang sagutin, sapat na pong hindi niyo kalimutan." Bukod doon, nagdikit siya ng panibagong linya na pinutol niya mula sa likod na pabalat ng taunang Seoul Conference Proceedings. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang Pilipinas at hindi sila nagsalita para palakpakan. Sa kabilang dulo ng mundo, papasok na si Isabela sa kanyang unang klase sa Universidad ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, bilang isang inanyayahang guro mula sa internasyonal na programa, sinimulan niya ang kanyang unang aralin sa pamamagitan ng pag-play sa isang lumang video recording, ang kanyang talumpati sa Marina Bay, ngunit ito ang kopya na may Tagalog subtitles na siya mismo ang nag-edit. Nakatitig ng taimtim ang mga mag-aaral. Walang nag-scroll sa kanilang mga telepono, walang naghihikab. Nang matapos ang video, nagtanong siya, "Kung balang araw ay tumuntong kayo sa isang pandaigdigang entablado, ano ang sasabihin ninyo upang pakinggan ng lahat ang Pilipinas?" Walang sumagot agad. Ngunit hindi siya nadismaya dahil alam niyang ang katahimikan ay hindi palatandaan ng kawalan ng masasabi, kundi naghahanda lamang sa kung ano ang dapat sabihin. Sa pisara, isinulat niya ang 4 na malalaking salita gamit ang puting tisa, "Sabihin sa tamang oras." Ang klase ng araw na iyon ay hindi natapos sa paggawa ng takdang aralin, kundi sa isang iminungkahing kaisipan. Isipin ninyo kung ano ang gusto ninyong malaman ng mundo tungkol sa inyo kahit na walang nagtatanong. Nang gabing iyon, nakatanggap si Isabela ng isang email mula sa isang estudyante. "Ma'am, naisip ko na po. Hindi ko po gustong gawing mas malakas ang boses ng Pilipinas. Gusto ko lang itong gawing mas malinaw." Ngumiti ng mahina si Isabela na parang simoy ng hangin sa diliman. Hindi mo na kailangang tumayo sa isang internasyonal na bulwagan
At hindi mo na kailangang maging tagapagsalita. Ngunit kapag ang isang Pilipinong estudyante ay nalaman na hindi niya kailangang sumigaw para umiral, sa sandaling iyon mismo nakapagsalita na ang Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, karaniwang yumuyuko lamang ang mundo sa mga malalakas na boses, sa mga bansang may kapangyarihan, budget at media. Ngunit pagkatapos, dumating ang isang araw, sa gitna ng hindi mabilang na mga pasikat na slide presentations at matatas na Ingles, natigilan ang mga tao dahil sa isang batang babae na nakasuot ng Filipiniana na nagsasalita sa malumanay na boses ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa puso. Walang kumakatok sa mesa, walang nagkukunwaring ngiti, tanging katahimikan, at mula sa katahimikang iyon, nagsimulang makinig ang mga tao. Hindi dahil sinubukan ng Pilipinas na sumigaw, kundi dahil pinili ng Pilipinas ang tamang sandali para sabihin kung ano ang nararapat. Ang karangalan ay hindi palaging matatagpuan sa mga banner o sa mga pandaigdigang forum. Minsan, ito ay nasa isang guro na nangahas baguhin ang kanyang syllabus pagkatapos kwestiyonin ng isang estudyante. Nasa isang trooper ng jeep na minsan lumaban bilang sundalo, ngunit piniling mamuhay na nakatuwid ang likod. Nasa matandang nagtitinda ng sampaguita na araw-araw na tinuturuan ang kanyang apo na hindi kailangang maging mayaman, sapat nang maging mabuti. Sa mundong ito na patuloy na mabilis ang pagbabago, ang mga maliliit na bagay ay palaging naiiwanan. Ngunit mula sa napakaliit na mga bagay, ang diwa ng bansang minsan ay bumangon mula sa digmaan, natuto ng matematika sa pamamagitan ng pagbilang ng butil ng palay, at nagtayo ng mga silid-aralan sa gitna ng palengke, ay patuloy na aalingaw-ngaw kahit walang sinuman ang tumawag sa kanilang pangalan. Hindi kailangang sumigaw ang Pilipinas o mamalimos para sa pagkilala. Ngunit kapag ang isang Pilipino, maging siya man ay mag-aaral, magsasaka o propesor, ay matutong tumayong diretso at magsabi kung ano ang totoo, kailangang huminto ng mundo. Dahil ang karangalan ay hindi nagmumula sa pagpapanalo sa debate, kundi nagmumula sa pananatiling tapat sa sarili kung walang nakamasid. Tanungin mo ang iyong sarili, ilan sa paligid mo ang nagpapasan ng tahimik na karangalan? Ilang Pilipino ang walang imik, ngunit nagiging dahilan para kwestiyunin ng buong mundo ang sarili nito? At ikaw, maghihintay ka ba na maimbitahan para magsalita? O maghahanda ka ba para sa isang araw na ang iyong boses, gaano man ito kahina, ay magpapatahimik sa buong bulwagan? Sapagkat minsan, ang pinakadakilang lakas ay hindi nakikita sa atungal ng isang halimaw, kundi sa matatag na pagbangon ng isang maliit na bulaklak sa gitna ng unos.